Grabe, sobrang delayed ang biyahe ko from Cebu to Surigao. Dapat 9 p.m. pa ang departure pero past midnight na nakaalis ang barko. Pagdating naman ng Surigao, matagal nakadock dahil sa strong currents. But thankful pa rin at safe kami nakarating ng Surigao. Starlight Archer ng Starlight Ferries pala ang sinakyan ko, and in fairness, nag-effort silang tumawag hapon pa lang para ipalam na madidelay ang departure. I was sad but at least nag-inform sila ng maaga so di ganong nasayang yung oras ko. And wala na rin naman talaga ako magagawa. Pumunta ako ng port na medyo late na rin so di ganun kahaba ang pag-aantay ko. So, andito na ulit ako sa Cebu Pier 3 for my ferry to Surigao City. Medyo nagutom ako but unfortunately, mga 10 p.m. pa lang, sarado na yung mga food stalls. Buti na lang mayroong mabibiling tubig sa vending machines na nasa loob ng terminal. I'm here in Cebu Pier 3 waiting for my ferry to Surigao City. Starlight Ferries ang aking sasakyan. Tapos 10 hours yung biyahe and supposed to be nakaalis na kami ng 9 p.m. pero delayed siya. Hindi ko pa alam ano yung actual departure. Bale, may tumawag sa akin kanina na representative ng Starlight Ferries na yun nga, madedelay yung ferry, pagdating ng ferry and yung departure dito sa Cebu. And of course, wala na akong magagawa kasi delayed nga siya. So, let's hope na makarating ng 11 para makaboard agad at saka makaalis naman ng before 12 midnight. It's 10:45 p.m. and finally nagtawag na ng boarding. So, I think makakaalis naman kami before 12 midnight, hopefully. So, nag-start na yung boarding process. Ayan. Naka-start lang talaga. Mga 11 p.m. nag-start na mag-boarding but dahil sa cargo loading, past 12 midnight na nga nakaalis ang barko. Smooth ang sailing until makarating kami ng may bandang Southern Leyte. Sumama ang panahon and malakas yung ulan. Grabe pala ang pagod at gutom ko that night. So iniwan ko lang yung gamit ko sa bed and kumain na ako dun sa kantin nila. Buti na lang may food na available and in fairness, masarap naman and reasonably priced. Tourist class yung kinuha ko for this trip and buti na lang nag-book ako online ahead of time kasi fully booked ang section na to ng barko. I highly recommend na you book in advance then if tourist class ang balak nyong i-book. Pwede kayo mag-book online at escapemanila.com/baff or i-click nyo lang yung link sa upper right ng video na to. By the way, something is wrong pala sa air conditioning system nila that night nung sumakay ako. Medyo warm compared dun sa Starlight Pioneer na sinakyan ko from Nasipit to Cebu. Tapos nung morning na, totally pinatay na nila yung AC sa tourist class and it was hot so lumabas na lang ako at dun ako tumambay. May nagtanong na staff and he was told na di daw kaya ng makina kaya pinatay yung AC. I was like, what? Pero syempre hindi na ako nag-react. Aside sa tourist class, meron din silang reclining seats na accommodation type. At economy class naman na open air sa taas ng barko. Dahil overnight ferry naman ito, I think comfortable naman yung economy class. Mahangin din naman.
Sa morning, meron free breakfast but medyo late na nila binigay so earlier nakabili na ako ng pagkain. Ganon technique nila, una mag-announce na may food sa kantina pwede bilhin. After an hour so mag-announce na may free food. Kung di mo alam, mapapabili ka talaga ng pagkain kasi walang silang binabanggit na may free meals. Anyway, wala pang 10 a.m. nag-try na mag-dock ang barko but di natuloy dahil daw sa strong currents. After 30 minutes, hindi pa rin kami nakadock. Kanina nag-attempt siya mag-dock. Hindi siya nakadock. I don't know what's the problem. Andito pa rin kami sa barko. Hindi pa rin nakadock. So, let's see anong oras pa kami makakalis dito. It's 10:30 already. So, nag-announce na yung crew ng barko and hindi kami maka-dock dahil sa current daw. So, I'm not sure if it's current or tide. So, we'll have to wait until mabakate to yung isang area or whatever. So, it seems that we're gonna be stuck here for a while. So, apparently, mataas yung current kaya hindi kami maka-dock. Yung available kasi na space is yung nasa outer side. So, malakas ang current daw, malakas ang agos ng tubig. Kaya, it's not possible to dock dito sa isang area sa may outer side. So, we'll have to wait until mabakate yung space doon sa may main na docking area. So, may mga barko kasi doon. I think we'll have to wait until bukal yung leaves, but I'm not sure what time. For now, we're just gonna be stuck here while waiting to dock. Mukhang makaka-dock na kami finally. Hopefully, ito na yun para makaalis na dito sa barko. Matagal din kami nag-antay, more than an hour bago nag-try ulit mag-dock and finally, successful na. Mga 11:15 a.m. na kami nakaalis ng barko, safe and sound. Bukas nakalabas na kami ng barko. And it's already like 11:15, so matagal talaga yung pag-antay namin. Yun lang for now guys and make sure to subscribe to my channel for more barko vlogs. Until next vlog, amping!